Ah, baka pwede magpatulong ako sa mga kailangan ko yung pogi. Yan, si tatay, ang bilis pag sabi mong pogi. Tayo ka agad. Okay po, maraming salamat. Ayan, bago po tayo dumako sa pag-uusapan natin sa hapong to, hingin ko muna lahat ay yumuko, tayo manalangin. Sige, let's pray. Lord, salamat Panginoon sa muling pagkakataon na kami makarinig ng salita. Dalayan ko sa iyo, Panginoon, na kung ano may nais mong sabihin, Lord, patuloy na ka na kumilos sa loob ng bahay sambahang to, Panginoon. Mangusap sa bawat isa sa mga makarinig, Lord, ng iyong salita. At patuloy, Lord, na ano may matutunan, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbigay sa amin ng kakayanan na ma-apply ito sa kanya-kanyang mga buhay, O God. Lord, itago mo, Panginoon, sa iyong likuran. Ikaw makita, Lord, lahat ng ito para sa iyo, tanging sa iyo. Ikaw lamang, Lord, ang mapapapurihan. In Jesus' name, Amen. Ayan, sige po. Dala ng pag-ulan, marami sa atin ngayon talagang may mga no, may mga sakit. Palakpak nga lahat ng mga may sakit. Okay. So, di ba, sabi ko na marami may sakit eh. So, ako mismo medyo under the weather ako ngayon. So, for the month of September, ayan, pag-uusapan natin, ang title niya is, series natin is about humility. Okay? So, for the whole month of September, medyo i-address natin yung ating problema patungkol sa mga ah, tinataglay nating kayabangan na hindi inaakala. Okay? So, sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay, ikaw yung topic ngayon tungkol sa usapang kayabangan. So, for the whole month, napag-usapan natin yung humility. Ito yung mamaging topic natin sa week 1, call to humility. Week 2, hindrance to humility. Week 3, blessings in humility. And week 4 is practice of humility. Okay, so napakahalaga sa loob ng isang church na pag-usapan yun tungkol sa humility kasi si Lord mismo, meron si Lord parang pakinext nga. Ayan. Sabi dito, God is allergic to pride. Si Lord, medyo galit siya or hindi niya tinotolerate yung pagiging mapagmataas ng isang tao. Kasi sa totoo lang, kung usapang pride, medyo may track record tayo sa mata ng Diyos na madalas napofall tayo dahil sa pride. Actually, sa Bible, ang first sin that ever committed sa kalangitan ay yung kay Lucifer, yung nasa picture natin doon sa pinakagilid. And pride-related siya. Sabi ni Lucifer, pwede na rin ako maging Diyos. So ginawa niya, nag-rebel siya against God. Next, kay Adam and Eve, nung tinukso sila ng ahas, ano yung ginamit ng ahas na parang pantukso sa kay Adam and Eve? Sabi nung ahas, hindi totoo na mamamatay ka kundi magiging katulad ka ng Diyos. So second strike, pride na naman. And so on, sa panahon ni Moses, si Miriam, yung parang nagalit siya, sabi niya, bakit kay Moses lang ba nangungusap ang Diyos? So kinain siya ng lupa. Si King Solomon, pinakamayaman, pinakamatalino, dahil sa kanyang katayuan, parang tinalikuran niya ang Diyos, inisip niya na, kaya ko na. Pride na naman. So bumagsak si Solomon, si King Saul, ginawang king, from being humble, bigla nagkaroon ng pride, bumagsak si King Saul. In yung modern day, ayan yung flag ng ating modern day pride na kung saan isa rin talaga sa parang act of parang rebellion against God. Kasi bakit anong kinalaman nung pride sa sexuality? Wala naman, 'di ba? Totally ang sinasabi lang kaya pride yung tawag. Sa tingin ko sa akin lang 'to. Kasi talagang totally nagre-rebel against sa principles or against kay God. Parang ganun yung movement, yung total na movement na yon. Kaya pride yung tawag sa kanila. So si Lord, medyo allergic si Lord pag usapang pride. Kaya kapag medyo may nadidevelop na pride sa isang tao, isa si Lord sa unang-unang nagko-correct. Parang ganun. So, ayan. Bago tayo magpatuloy sa pinag-usapan natin, meron lang ako mahalagang question dito. Paki-next nga. Sabi rito, sa relasyon, sino ang mas mataas ang pride, babae o lalaki? Yan. Tanungin natin yung mga nasa relationship. Si Remil, sa'yo Remil. sa relationship, sino yung mas mataas ang pride, babae o lalaki? Ha? Natatakot ka? Taasan mo, ay lakasan mo. Babae. Babae, sabi mo kayo na babae. Okay. So babae daw sabi ni Rems. Dito sa kita natin si Tatay Mario.
Tay, sino pong mas mataas ang pride, babae o lalaki? Sa inyo ni nanay. Lalaki. Mukhang takot ka, tay, ah. Nasinda ka sa ano ni nanay, ah, sa hindi pagtingin-tingin, ah, ganyan. Kay tatay Jose tsaka kay nanay Janet. Si nanay Janet, oh, aminado si nanay Janet na babae. Sa side na to, si tatay Rocky tsaka si nanay Peli. Ituturo ka na. Si nanay di na pumalag eh. Sabi, okay. So, meron tayong dalawa na nagsabing babae. Tatlo pala. Tapos meron sa side na nagsabing lalaki. Diba? So, sino ba talaga yung mas mataas ang pride sa isang relationship? Pwede naman ang babae, di ba? Kasi yung babae, sabi nga nila, babae daw, hindi nagkakamali, di ba? Parang laging tama, di ba? Ganun. So, may point na baka babae. Tama ba, Francis? Oo, tatakot doon. Nanginginig na kaagad eh. Nanginginig na kaagad siya, tinatanong ko pa lang eh. So, posibleng babae kasi yung mga babae nga daw is parang parang ganun, medyo hindi nagkakamali, yung kapag hindi nagsosorry, tama mo mga girls. Kasi kami mga boys, humble talaga kami, di ba? Di ba guys? Isa yun sa isa yun sa trademark, di ba? Tama, okay. Isa sa trademark yun ng mga boys na talagang talaga kami. Sobrang humble namin. Talagang mo yun, hindi kami nagmamataas. Okay, so, ayun. Ako sabi natin, siguro kahit na ako isang lalaki, masabi, hindi ko sure kung babae o lalaki. Pero ako sa sarili ko bilang isang lalaki, alam ko sa sarili ko na ma-pride talaga ako. Alam niyo, napatunayan ko na ma-pride ako kasi yung nanay ko, sabi ng nanay ko, ma-pride daw ako. Yung nanay mo, pag sinabihan kang pogi, pwede nagsisinungaling pa, pwede pa nagsinungaling pa yon. Pero yung sabihan ka ng nanay mo na ma-pride ka, sa tingin ko, totoo yun. So sinabihan ako ng nanay ko na ako daw talaga ay ma-pride. Naalala ko nung bata pa ako, kaya niya nasabi yon. Meron akong memory na kung saan kami nung nanay ko tumatakbo kami sa Dalampasigan, tabi ng dagat kasi yung bahay namin tabing dagat eh. Tumatakbo kami, di ba? Habang tumatakbo ako, hinahabol ako ng nanay ko. Di ba? Sweet sana eh. Kaya lang yung nanay ko may dalang pamalo eh. Hinahabol ako ng pamalo that time. Tapos, hindi ko rin alam kung bakit ako hubot-hubad. Pero habang hinahabol niya ako, hubot-hubad ako as in wala akong damit. Hindi ko na maalala kung ano yung reason, basta yun yung memory ko. Tapos, alam niyo, sa buong buhay ko, bilang na bilang ko kung ilang beses ako pinalo ng nanay at ang tatay ko. Hindi kasi sila ganon. Hindi sila yung tipong na mamalo. Mababait yung mga parents ko. So, bilang na bilang ko kung ilang beses ako pinalo ng nanay ko. Isang beses. Yun yung kinikwento ko ngayon. Yung tatay ko, isang beses niya lang rin ako pinalo sa buong buhay ko. Isang beses lang ako pinalo. Tapos parang pa yun, impulse pa yun. Nag-aayos siya nung mga balatan, naglalaro ako, naapakan ko. Naramdaman ko na lang, biglang may gumanon sa pet ko na nakamaipok. Tapos from this place, napunta ako to that place. Ganun lang kabilis. Yun lang yung isang beses na naalala ko, pinalo ako ng tatay ko. Yung sa nanay ko, ito yung kinikwento ko. So hinabol ako ng nanay ko, may dala siyang pamalo. Inabutan ako ng nanay ko, so pinalo ako, palo, ganyan-ganyan. Ako naman, dahil hindi ako sanay na pinapala ko nanay ko, talaga ako, nagdamdam ako. So, umiral sa akin yung pride na parang, basta hindi ako uuwi ng bahay. Sabi ko, hanggat hindi niya ako nilalambing. Na ganun eh. Gusto mo magpalambing eh, di ba? Hindi ako uuwi ng bahay hanggat hindi ako nilalambing ng nanay ko. So, ang ginawa ko that time, hindi ako umuwi ng bahay. Alam niyo kung saan ako tumira? Sa silong ng bahay. Okay. Yung bahay kasi namin, parang kubo, may silong, may mga kawayan. Doon ako sa silong ng bahay namin. Umupo lang ako doon. So, nakahubad ako, hubot-hubad, nakaupo ako doon, puro buhangin. Tapos may mga tae ng aso, tae ng pusa. Tapos, alam niyo yung aripotos? Yung langgam na malalaki? Di ko alam anong tawag doon dito eh. Basta sa amin aripotos yung tawag doon. So, ginagapangan ako noon, kinakagat ako noon. Gawin ko, papatayin ko lang yung mga yon. Tapos yung nanay ko, kasi nga kawayan lang yung sahig, sinisigawan ako. Umakyat ka na dito, kanina ka pa dyan. Parang ginaganon ng nanay ko. Ako talaga, nandun lang ako sa ilalim, di ba? I stand my ground. Hindi ako akyat dyan. Lambingin mo ako dito. Kailangan bumaba ka dito, akayin mo ako dyan. Ganun yung nasa isip ko that time. So yun, napatunayan ko sa sarili ko na ma-pride talaga ako na tao, di ba? So, until naging Christian ako, ngayon sobrang humble ko na. Ibang-iba na. Pag sinabi mo sobrang humble, di ba, medyo nagyayabang ka na rin. So, ang hirap pag-usapan ng humility, tapos example mo yung sarili mo. Pero, dito sa next natin,
Si Tito Soto, sino rito nanonood ka nung Blue Ribbon Committee? Yung investigation about yung hearing about sa flood control projects? Sige nga, palakpak ngayong nanonood. Okay. Usually yung mga medyo may edad na, tsaka yung mga tito-tita, kasi yung mga bata, wala pang interest yan eh. Naalala ko nung kabataan ko, wala talaga akong hilig sa mga balita, wala akong hilig sa mga ganyan-ganyan. So, nagulat ako na bigla ako nagising isang araw, nanonood ako ng hearing sa Senate. Yung Blue Ribbon Committee, nanonood ako. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Bakit ako nanonood nito? Tapos pag uwi ko ng bahay, nanonood ako ng balita. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Bakit nanonood ako ng balita? Tapos pag may mga free time, nanonood ako ng basketball. Sabi ko, hindi ko nakilala yung sarili ko ah. Ang mga signs na tumatanda ka na, ito na yung mga pinapanood mo. So, dito sa Blue Ribbon Committee, meron ditong part na sinita ng mga senador. Di ba nakakatawa kasi nakakatawa manood ng mga hearing sa Senate kasi nakikita mo yung buhaya, ini-interview ng kapwa niya buhaya. Parang ganun. Tatanong na kung ano-ano, ganyan-ganyan. So, sinita ng senador yung isa sa mga, I think sa DPWH, sabi sa kanya ni Senador Jinggoy, bakit nababalitaan ko meron kayong empleyado na gabi-gabi nasa sugalan? Parang ganon, nasa Okada, casino, mga ganyan-ganyan. Tapos, sa isip ko, ano mapakialam nito? Parang ganon. Pera niya yon, kung saan niya gastusin, siyang bahala. Buhay niya yon, kung saan niya gusto yung i-spend yung oras niya, after hours siya bahala. Until, si Tito Soto, kasi mayroong in-interview na isang civil servant na sinabi niya na wala raw batas na kung saan nagbabawal sa mga government employee, public official na magsugal. So si Tito Soto, nagalit siya, ito yung sinabi niya. Nag-cite siya ng mga batas, yan, sabi niya, PD 1869, RA 6713, yan, kung ano-ano mga batas yung mga pinoint out niya na nagpapakita na yung mismong isang government official, civil servant, ni pumasok sa isang sugalan, dapat hindi ginagawa. Parang ganon. Tapos naalala ko nung prayer and fasting namin, nag-preach din ako nun about naman sa isang civil servant na sinita siya kasi meron siyang live-in relationship. Meron siyang kinakasama, nagsasama sila sa isang bahay, pero hindi sila kasal. So parang, based ito nakikita ko na pagdating pala sa posisyon sa gobyerno o magtatrabaho ka sa government, hindi siya basta-basta lang na pwede mong gawin kung ano yung gusto mo. Meron silang mga sinusunod na mga batas, standard, mga rules. So na-realize ko, tayo as Christian, dapat actually ganun din tayo eh. Dapat meron din tayong, pakinext nga. Sabi rito, as Christian, we should live up to certain sets of standard. So dapat as Christian, yung buhay natin, meron din talagang standard na parang pinagbabasihan. And yung isa rito, yung pinag-uusapan natin ngayong hapon, yung tungkol sa humility. Okay? Basahin natin yung ating magiging foundation verse ngayong hapon sa Philippians 2. Actually, 5 to 8 lang yan. Sige. Sabay-sabay una basahin ng lahat ng mga mapapapride, yung mga kababaihan. Basahin natin. Sige po. Okay, medyo mas nakasal lang natin na kasi yung ulan eh. Lahat naman yung mga humble, yung mga kalalakihan. Basahin natin next verse, verse 6. Okay, next. Pakibasa kung alam mong maganda ka. Pakibasa. Wala nagbasa. Okay. Sige po, lahat ng maganda. Kung alam mo sarili yung maganda ka, pakibasa 7. And last, sa lahat ng mga mababait na kalalakihan, pakibasa. Okay, so yun yung magiging natin foundation verse, pinakapag-usap natin sa habong to.
Sa 5, ang sabi dito sa 5, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sabi rito, dapat daw tayo, meron tayong mindset na kapareho ni Jesus Christ. And kung titignan nyo yung 6 to 8, parang it talks about humility, na kung paano si Jesus Christ ay very humble, humble person. So, ang title natin na pag-usapan natin ngayong hapong to, pakinext. Ayan, humility mindset. Sabihin nyo nga, humility mindset. So si Christ, ito kung babasahin niyo yung Bible sa Book of Gospel and yung mga teachings ni Christ, sobrang binigyan ni Christ ng emphasis yung kahalagahan ng humility bilang isang sa buhay natin. Parang gano'n kasi syempre, as Christian, binigyan ni Christ ng kahalagahan. And alam nyo, itong time na to na kung saan si Christ ay nabuhay, ang culture ng mga tao noon is about power and dominance. Hindi uso yung salitang humility that time. Patunayan ko sa inyo, una, nung panahon nila, kapag kayong hari, gusto niyang ipapatay lahat ng mga firstborn, pwede niyang ipapatay. Walang papalag. Diba? It's about power, it's about position, it's about dominance. Kapag kayong isang Roman soldiers, meron siyang gustong i-undermine na Jews, pwede niyang gawin anytime. It's about position. Roman ako, Jew ka. Yung mga Jew, meron din silang quarrel pagdating sa mga Samaritan that time. Tapos, yung mga religious na mga leaders, yung mga Pharisees, Sadducees, pag meron silang gustong ipa-stone to death, pwede nila actually dakipin, tapos dalhin nila doon sa temple court. Sabihin nila, nahuli ko to nung angalo niya, stone to death natin. So, ini-stone to death talaga that time. So, makikita mo that time, ang mas common sa mga tao noon, hindi humility. Ang mas common sa kanila, at paano ako mag-assert ng dominance, paano ako mag-assert ng power sa aking kapwa. Tapos dumating si Christ. Pagpasok ni Christ, iba yung galawan. Nagpo-promote siya ng humility. Nagulat sila si Christ kumakain kasama ng mga tax collector. Diba? Parang ganun. Parang nagugulat sila sa concept ng humility. So that time kasi yung humility parang hindi siya masyadong inuugali or hindi siya culture ng mga tao noon. Unlike ngayon, sa panahon natin ngayon, yung humility, sobrang na siya ginagamit ng napakaraming mga political figures, 'di ba, yung mga politicians, ginagamit nila yung humility to promote yung sarili nila para iboto sila ng mga taong bayan. 'Di ba? Halimbawa, sabi natin, mayroon tayong isang politician na kung saan yung kanyang political campaign, ginawa niya yun, nagda-drive ng pedicab yung bata, 'di ba? Tapos ano sabi niya, anak, itabi mo. Ako na. 'Di ba? Nagpapakita siya, humble ako eh. Politician ako pero tinulungan ko yung batang nagda-drive ng pedicab. Tapos mayroon tayong politician na nagpakita rin nagta-traffic enforcer, 'di ba, sa gitna ng kalsada. Parang pinapakita niya, mataas na tao ako pero nasa gitna ako ng kalsada, nagta-traffic enforcer ako. May mga politician tayo na umiinom sa plato, kumakain sa baso. Para ipakita lang na kasi ganito yung buhay dito sa medyo mahirap, walang plato, walang baso. Di ba, parang medyo buwabaligtad na yung utak, may mga ganun tayong mga politician. May politician tayo na naligo sa dagat ng basura, nagpasko sa gitna ng kalsada, yung mga ganun. So, sobrang ginagamit na yung humility, parang i-promote yung sarili na ako, humble ako, iboto nyo ako. Or sa mga vloggers ngayon, nakakapanood ba kayo nung tawag nila poverty porn? Na yung mga vloggers, naghahanap sila ng mahihirap, bibili sila ng Jollibee, mamimigay sila ng mga pagkain sa mga pulubi, sa mga street kids, street children, sa mga ganyan. Pinopromote nila yung sarili nila na matulungin ako, humble ako. Hindi ako nakakalimot dun sa mga taong naghihirap. So, yun yung culture natin ngayon. Medyo rampant. Yung tawag natin yung false humility. Na parang nagkukunwari yung mga tao na sila ay humble. Pero nung time ni Christ, talaga, walang humble nun. 'Di ba? Palakasan tayo, pataasan tayo ng posisyon. Parang ganun yung So dumating si Christ, nag-set siya nung humility mindset. Sabi rito sa verse 6, next. Yan. Okay. Ito yung mga mindset na pag-usapan natin ngayong hapon to na nandun sa verse na binasa natin from 5 to 8. So, ito yung mindset sinasabi sa verse na parang
yung ano parang same mindset with Christ. Unang-una, first mindset na meron si Christ is I am no one. Pakibaba nga sa verse. Yan, sabi rito, who being in very nature God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. So malinaw na si Christ, sabi rito, consider equal siya with God. Si Jesus Christ ay Diyos. Pero that time, di ba? Hindi niya kinonsider yung sarili niya as equal with God para gamitin sa kanyang advantage. So, yun yung number one na mindset na meron si Christ. I am no one. Sa kabila ng pagiging Diyos niya, parang in-establish niya na okay, I am no one, I am not equal with God. Parang first sign of humility. Sa atin ngayon, pag meron kang any way na makakalamang sa kapwa, gagamitin natin. Diba, sabi natin, usong-usong ngayon, diba, yung mga red tape, yung mga backer, mga padrino system, yung kapag ka mag-apply ka sa isang company, sa government company, hindi ka makakapasok kapag ka wala kang backer. Diba? O kaya sabi natin sa mga politician, sobrang inaalagaan ng maraming politician yung kanilang posisyon. Kaya tayo nagkakaroon ng mga political dynasty. Diba? Merong yung tatay, presidente, yung anak, senador, yung apo, barangay chairman, yung apo sa tuhod, SK. Diba yung mga ganon, sobrang inaalagaan yung posisyon. Ako actually, yung tatay ko hanggang ngayon kagawad siya. So, mayroong time na yung tatay ko, nung election, medyo medyo marumi. Di ba sabi nila, politics is a dirty game. So, nagkakatutukan ng baril, may mga ganon, nagkakadayaan, that time. So, kami magkakapatid, ang iniisip namin noon, bakit kaya si tatay nagpapakahirap pang tumakbo, nagpapakahirap ang mga kampanya, wala naman siyang napapala dyan sa kanyang posisyon sa barangay. That time, inisip namin. So, yung pinsan ko, sinagot ako ng pinsan ko, sabi niya, alam mo kung ano yung reason bakit gustong-gusto ng tatay mo na tumakbo sa barangay. Una, for authority. Para meron kang bosses. Pangalawa, for power. Pangatlo, for recognition. Para yung kilala ka, alam ng mga tao kung sino ka. Pero yung last, sabi niya, para sa inyo na mga anak niya. Ano ang kinalaman namin sa politics? Wala namang interest sa politics. Sabi nung pinsan ko, kasi kapag kayong tatay ninyo may posisyon, hindi kayo bubulihin basta-basta sa school. Kapag kayong tatay ninyo may posisyon, hindi kayo basta-basta papaluin ng mga teacher, hindi kayo basta-basta ibabagsak ng mga teacher. So makikita ninyo, yung mindset ng world is about position. Kung paano ka mag-take advantage kapag ka ikaw ay nasa mas mataas na posisyon compare sa iba. Pero si Christ, kahit na siya ay Diyos, sabi rito, hindi niya ginamit yun to his own advantage. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Paki-next nga. Sabi dito, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So lahat daw ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ni Kristo, at kung wala siya, walang bagay na magagawa. Next, sa 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So can you imagine na yung mga politician natin hindi mabitawan yung kanilang posisyon sa politika, habang si Jesus Christ, Diyos nasa kalangitan, sobrang comfortable, mayroong authority, iniwan lahat ng yon, bumaba sa lupa, the Word was made flesh, and nanirahan kasama natin. Di ba sobrang, doon pa lang makikita mo kung gaano yung pinopromote ni Christ about humility. And ginawa niya yon to bridge yung relationship ng Diyos Ama sa atin. So next, sabi rito, humility begets authority. Yung authority na hinahanap natin na kung saan mas papakinggan tayo ng ibang tao, mas i-recognize tayo ng mga tao, mas makukuha daw natin yan kapag ka natutunan natin na maging humble. Sabi nga rito, humble leaders are effective leaders. Katulad nung ginawa ni Christ, 'di ba, naging parang yung mindset na gano'n, kapag ka tayo ay naging humble, kung saan man tayo malagay sa buhay natin, siguro yung iba sa inyo nagwo-work, ma-promote ka man sa work mo, kapag yung mindset mo ay same mindset kay Christ, mas magiging effective ka into leadership role kasi nga ikaw ay humble. So mahalaga na sa buhay natin, ang isang sa apply natin, ma-realize natin na I am no one. Kahit na may posisyon ka na sa company mo ngayon, kahit na medyo maganda-ganda na yung trabaho mo ngayon, lagi mo pa rin tignan yung sarili mo as no one.
'Di ba? Si God pa rin yung binibigyan natin ng credit, si God pa rin yung lagi nating minamagnify sa buhay natin. Next mindset ni Christ na ibinaba dito ay yung pakibasa. I am nothing. Pakilabas sa verse. Sabi rito, rather, He made Himself nothing. So, malinaw, hindi niya lang hinubad yung kanyang pagka-Diyos, ginawa niya pa yung sarili niya na nothing. So, parang alam mo yun, parang inano niya yung sarili niya na, ano ako, wala ako. Parang wala akong kabuluhan. Parang wala akong kahulugan. Parang binaba niya pa yung sarili niya to that level. Mayroon na ba kayo nakakwentuhan? Tapos alam mo yun, nagkikwento ka tungkol sa experiences mo. Ako naranasan ko ganito, nakaranasan ko ganyan. Tapos bigla ka puputulin ng kakwentuhan mo, sabihin sa'yo, ako nga eh. Ako nga ganito eh, ako nga ganyan. Di ba nakakainis pa ganun yung kausap mo na parang kailangan lagi siyang mas lamang. Yung experience mo, kailangan may mas matinding experience siya. Yung sinishare mo na achievement mo, kailangan may mas matinding achievement siya. Kasi as human nature, normal lang talaga na lagi natin i-desire na dapat mas lamang ako. Kung nangyari sa'yo yan, dapat mas matindi yung nangyari sa akin. Kung nagawa mo yan, dapat mas matindi yung nagawa ko. Pero si Jesus Christ, iba yung kanyang pinopromote. Ang kanyang mindset, I am nothing. Di ba? Ako'y baliwala. Sa totoo lang, may kita natin yung pakinext. Nung siya ay ipanganak, si Jesus Christ, mayroon siyang option, pwede niyang piliin na ipanganak sa palasyo. Pili niyang piliin na ipanganak sa isang 5-star na hospital, sa PGH, sa St. Luke's, kung saan niya gusto ipanganak. Pero pinili ni Jesus Christ na ipanganak sa manger. Pangalawa, pwede niyang piliin kung sino yung magiging magulang niya. Pwedeng gobernador, pwedeng king, kung sino man yung gusto niya maging magulang. Pero mas pinili niya na ipanganak as a son of a carpenter. Sa Home LG, palakpak ngayon mga minsan na nakasama sa Home LG. Yan. Sa Home LG, meron kaming question eh. Sabi namin doon, kung papapiliin ka, kung wari ipapanganak ka ulit, papapiliin ka kung sino yung gusto mong maging magulang, sino yung pipiliin mong maging magulang. So may mga sumagot doon, may mga kabataan, sabi nila, yung nanay ko pa rin, yung tatay ko pa rin. Di ba? Siyempre, nandun yung nanay tsaka tatay nila. Kaya yun yung sinasabi nila. Pero may mga sumagot pa rin talaga sa amin na, ako pipiliin ko siguro kapag makakapili ako na magulang, ang pipiliin kong tatay si Elon Musk. Di ba? Parang ganun, para big time, para mayaman ka agad ako. May sumagot din doon na si Marian Rivera. Kung ako pipiliin kong nanay si Marian Rivera. Para maganda rin ako. Parang ganun. So, makikita ninyo, kung may way, kung may chance, kung pwede kang pumili ng magulang mo, pipiliin mo na yung doon ka sa, parang mas comfortable na estado, parang ganun, or situation. Pero si Jesus Christ, yun nga, pinili niya ipanganak sa manger at pinili niya ipanganak na anak ng isang carpenter. So, yun, I am nothing. Pinili niya maging wala, maging baliwala. Sa verse, sabi rito next, I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it and he is the judge. So sinabi ni Christ na siya daw ay hindi nagsisik na maiangat yung sarili niya, maitaas yung sarili niya. Masabi na siya yung na siya ay mas angat kaysa sa iba. Next, sabi rito, humility is considering ourselves as nothing by acknowledging God's as source of everything. Yung humility raw, yung nga I am nothing. Maunawaan natin na kung wala yung biyaya ng Diyos, kung si Lord hindi lang naging mabuti sa atin na ibigay yung mga bagay na meron tayo ngayon, tayo'y baliwala. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Okay? Next. Sabi sa verse, and he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. So sa teaching ni Christ, sinabi niya, unless maging katulad ka ng isang batang maliit, di ba? Maging katulad ka ng mga bata, hindi ka makakapasok sa kingdom of heaven. Another way na kung saan pinopromote ni Jesus Christ na dapat maging humble ka, di ba? Katulad ng isang bata. Ano bang meron yung isang bata? Ako dito sa church, hindi ko alam kung aware yung iba, pero sa church meron ako ditong anak-anakan. Meron akong ampun ko na yun eh. Actually, parang ko na siya, anak ko na siya unofficial, ganun. Meron akong bata dito na sobrang tuwan-tuwa ako, ganun. So, si Venice, okay lang niya si Venice, ganun. So, yun kapag nandito yun, pag nandito siya, pag nauuhaw siya, magsasabi yan sa akin na gusto niya ng tubig.
Kaya niya naman kumuha ng tubig actually. Kasi malaki na eh, marunong na siya kumuha ng tubig. Pero gusto niya pa rin magpasama. Papasama siya kumuha ng tubig. Tapos after niya uminom ng tubig, kaperanggot lang inumin niya, ibibigay niya na sa akin yung tubig. Ako na mga problema, saan ko lalagay ito? Parang ganun. So yun yung isa. Tapos lagi ko rin siya binibigyan ng lollipop. Yung lollipop, pag binibigyan ko siya ng lollipop, medyo mahirap buksan yung yung lollipop, ganyan. So, pag binigyan ko siya ng lollipop, ibabalik niya sa akin yan. Sabihin niya, pinapabuksan niya, buksan ko rin yung lollipop. So, bubuksan ko yan. Tapos habang binubuksan ko yan, ang hirap buksan, siya excited na excited. Parang excited na siya na mabuksan tapos makuha niya na yung lollipop. Tapos, minsan papakailaman niya yung cellphone ko. Tapos, titignan niya yung mga chats. So, siya lang yung nakakita kung sino yung mga ka-chat ko. Pero hindi ka siya marunong magbasa, kaya hindi ako nag-aalala. So, gagawin niya, titignan niya yung mga chats, tapos o-open siya doon ng isang chat. Anong sabi? Ano sabi? So, babasahin ko sa kanya kung ano yung sabi sa chat. Tapos minsan sa mga story ng mga friends ko sa Facebook, babasahin niya yung mga notes, yung mga notes yan. Anong sabi? Anong sabi? So, babasahin ko sa kanya yung mga nakalagay sa notes. Yun yung sinasabi ng Bible na unless daw maging katulad ka ng isang batang maliit, na kahit yung mga bagay naman, kaya mo naman talaga gawin on your own, pipiliin mo na samahan ka ng Diyos. Kaya mo naman kumuha ng tubig eh. Pero Lord, samahan mo ako. Di ba? Tapos, pwede mo naman buksan yung lollipop, pwersahin mo. Pero mas pipili mo na, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako na magawa to. So alam ko, marami sa atin dito, matagal ka na sa trabaho mo, alam mo na gawin yung trabaho mo. 10 taong ka na dyan, 15 years ka na dyan, kahit nga nakapikit, kaya mong gawin yan eh. Pero katulad ng isang bata, piliin mo pa rin na samahan ka ng Diyos. Pagpasok mo sa work, pag ginagampo naman yung work mo. So, dapat pinagpipray mo pa rin kay Lord na yung work mo, magawa mo ng maayos. Alam mo yung sinasabi rito, be like little children, na nagpapakumbaba ka, nire-recognize mo na, Lord, wala ako magagawa kung hindi mo ko samahan. Paki-next. Sabi rito, I am nothing without God. Wala ka, hindi mo kaya mag-isa kapag ka hindi ka sinamahan ng Diyos. Yun yung sinasabi na mindset ni Christ, na second mindset niya. I am nothing. Ma-realize natin na kailangan natin ng Diyos. Amen? Third mindset, sabi rito, I am but a servant. Yung ma-realize natin na tayo ay katulad ni Christ, tayo ay mere servant. Paki-next nga, sabi sa verse. By taking the very nature of a servant. So imagine, si Jesus Christ, hinubad niya yung pagka-Diyos niya. Imagine, meron kang posisyon sa kalangitan, na meron kang authority, na ikaw ay meron kapangyarihan. Hinubad niya yun, yung pagka-Diyos niya. Hindi niya lang hinubad yun, ginawa niya pang nothing yung sarili niya. Wala siyang magagawa, walang pag-aari or kahit na naman. At after niya gawing natin yung sarili niya, tinake niya pa yung nature of a servant. Nagpaalipin pa siya. Di ba? Ginawa mo na natin yung sarili mo, naging alipin ka pa. So ito yung third mindset na pinopromote sa atin ni Christ. Ma-realize natin na we are nothing but a servant. Servant lang tayo. Lahat tayo dito, servant lang ni Lord. So wala ditong boss. Sabi mo sa katabi mo, wala ditong boss. Okay. Next verse natin. Sabi, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, so you also should wash one another feet. Paki-next, I have set you an example that you should do as I have done for you. Yung paghuhugas ng paa that time, si Jesus Christ, sa grupo nila ng 12 disciple, siya yung kinukonsider as rabbi, teacher, Messiah. Kumbaga siya yung leader. Pero, dito yung sa eksena dito, si Jesus Christ, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciple as a sign, as a gesture of humility. Kasi that time, ang paghuhugas ng paa, trabaho talaga yan ng mga lowly servant. Walang maghuhugas ng paa na nakatataas. Lagi yan yung mga alipin. Kasi yung paa that time, yan yung pinakamaruming parte ng katawan ng tao noon, noong panahon nila. Ngayon ba, ano yung pinakamaruming katawan ng tao ngayon? May sumagot kanina, bibig daw. Bibig, grabe naman. Bakit? Kasi kain yung mga tao ngayon kung ano pasok sa bibig. Diba? So, pero that time, paa yung pinakamaruming parte ng katawan kasi wala silang closed shoes noon. Yung mga footwear nila, sandals lang. Tapos wala silang espalto,
wala silang sementadong kalsada. So naglalakad sila, buhangin, alikabok, putik, lahat nakukuha yan ng paa. So meron talagang mga lowly servant noon na sila yung in charge sa paghuhugas ng paa. So si Christ, pinakita niya yung humility sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa nung kanyang mga disciples. So pinapakita na yung pagiging Christian is a life of servitude. Na kapag ka-Christian ka, huwag kang mag-expect na pagsisilbihan ka ng ibang tao. Dahil naging Christian ka, naging department heads ka, ikaw na yung boss, pagsisilbihan ka ng mga mas mabababa yung position sa'yo. Kapag ka ikaw Christian ka, naging leader ka, nagkaroon ka ng mga disciple, huwag kang mag-expect na susundin ka na nila, ikaw na yung boss. Sasaktan ka pa nga ng mga yan eh. Parang ganun. Huwag mo expect na, leader ako, dapat sinusunod ako. Christian life is about life of servitude. Kaya dito sa Christ, sa church natin sa SLC, sobrang pinopromote talaga natin yung servitude or yung nagsiserve tayo sa isa't isa. Kaya meron tayong mga ministries. Anong kaibahan ng employee at saka ng servant? Anong kaibahan ng employee at saka ng servant? May sahod. Oo, ang employee may sahod. Ang servant wala. Alam niyo dito sa church, wala tayo ditong pinapasahuran, 'di ba? So, lahat ng mga gumaganap sa ministry, lahat dito puro considered as servant. And yun naman talaga yung pinopromote ni Christ. Na tayo, ngayong Christian na tayo, isipin natin sa paanong way magagamit ni Lord yung buhay ko to serve the church, to serve and to serve others. So, makita natin na trabaho talaga natin na dapat nagbibigay tayo ng service sa Lord at sa mga kapwa natin. Okay, so dito sa church, yan, meron tayo mga iba't ibang mga ministry na kung saan nakakapag-serve tayo. Pero pag usapang servitude, yan, usapang pag-serve talaga dito, siguro gusto kong i-recognize yung mga kananayan natin. Kasi iba talaga yung puso ng mga kananayan natin pagdating sa pag-serve, paglilingkod. Nakikita niyo naman kapag meron tayo mga event, 'di ba? Sino yung nagluluto para sa atin? Yung mga nanay, naghuhugas ng plato, nagdi-distribute ng food, mga ganyan. Kapag 'di ba meron tayong ina-assign na mga cleaners, 'di ba? Pag may naka-assign na cleaners, syempre yung mga kabataan di pupunta, 'di ba? Syempre bakit kayo pupunta? Mga bata pa kayo, 'di ba? Hindi pupunta yung mga kabataan pag naka-assign na cleaners. Sino naglilinis? Usually nanay at tatay. Magugot ka mga tatay, nag-i-stock ng upuan yung mga tatay natin dito. So, nagpapakita na kapag ka ikaw part ka talaga ng isang church, huwag kang mag-expect na pagsisilbihan ka ng ibang tao, kundi ang lagi dapat natin mindset, paano ako makakapaglingkod sa iba. So, kung nandito ka sa SLC, sa tagal mo sa SLC, hindi ka pa nakahawak ng walis, please, humawak ka ng walis. Sa tagal mo sa SLC, hindi mo pa na-try mag-map, i-goal mo na ikaw ay makapag-map. Kasi yun yung pinopromote natin dito sa church. Yung same mindset ng kay Jesus Christ na I am but a servant. Paki-next nga. Sabi rito, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Alam niyo yung history kung bakit sinabi ito ni Jesus Christ. Actually, meron sa Luke tsaka meron sa Matthew na kung saan binanggit ito ni Jesus Christ. And pag tinignan mo yung reason, bakit nga ba sinabi ni Christ yan? Ito yung kwento. Sa Matthew, si Jesus Christ nagbanggit siya, sabi niya, sabi sa mga disciple niya, alam nyo, malapit na ipagkanulo ang anak ng tao, malapit na siyang mamatay. Tapos, biglang after nun, nilapitan siya nung nanay ni James tsaka ni John. Sabi, Jesus, baka pwede naman kapag ikaw na ay hari, si James sa kanan, si John sa kanan, si James sa kaliwa. Parang ganoon. So, imagine mo nagsishare si Jesus Christ about sacrifice, about death, napapatay na siya. Tapos ang request sa kanya, paghari ka na, kanan si John, kaliwa si James, parang ganoon. Kaya sinabi niya to. Kasi that time, ang understanding talaga ng mga disciple, literal na magiging hari si Christ. Hindi nila naintindihan na yung pagiging hari ni Christ, hindi sa physical, kundi sa spiritual. So, hinihintay nila na si Christ ay maging hari. So, nag-request sa kanya, paghari ka na, kanan si James, kaliwa si John. Kanan si John, kaliwa si James. Parang ganun. Second reason yung sa Luke is during Last Supper. During Last Supper, si Jesus Christ, sinabi niya na ang anak ng tao ay mamamatay ipagkakanulo ng isa sa inyo. Tapos, habang
nagsalita siya noon, yung mga disciple, mayroon silang sariling topic, nag-uusap-usap. So inalam niya kung ano yung pinag-uusapan ng mga disciple. Basahin niyo sa Luke, nakalagay yun doon. Paglapit niya, ang pinag-uusapan ng mga disciple, pinagtatalunan nila kung sino sa kanila yung greatest. Di ba? Imagine, nagsishare si Jesus Christ, mamamatay na ako. Tapos ang pinag-uusapan ng mga disciple, sino sa atin yung pinakaangat? Di ba? Sino sa atin? Di ba? 12 tayo. Sino yung pinaka-greatest? Parang ganun yung pinag-uusapan nila. Kaya sinabi ni Christ ito, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Kaya sinabi ni sinabi ni Jesus Christ. So, mahalagang mindset natin as a Christian, as a follower of Christ, we are nothing but servant. Amen? And next mindset, next. Pakibasa, pakikanta. Okay, may kumakanta nga dito. So, I am only human. So, sabi sa verse, being made in human likeness. So, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Siya ay, he made himself nothing. He take the nature of a servant. And, talagang, parang being made in human likeness. Naging, isa siyang, parang, totally tao. 'Di ba? So lahat ng mga karakteristik na meron tayo bilang tao, lahat 'yan na naranasan ni Christ. Next nga. Sa kaya nung si Jesus Christ ibabaptize siya ni John the Baptist, 'di ba sabi ni John the Baptist, hindi ako karapat-dapat, ako ang bautismuhan mo. Pero si Jesus Christ pinili niya na siya yung ibaptize ni John the Baptist. Kasi that time, inassume niya talaga yung pagiging tao. Yung tao talaga siya that time. During the time na kung saan si Jesus Christ ay tempted nung kanyang fasting, ilang days nag-fasting si Christ? 40 days. 40 days siya naka-fast. So imagine ninyo 40 days ka naka-fast tapos may darating kang kaibigan, may dadalang tinapay na may cheeseburger, parang ganon. So yun yung ginamit sa kanyang devil. Sige nga, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay yung mga batong iyan. Parang ganon. That time, siguro sinasabi ninyo, kaya ni Jesus Christ yan kasi Diyos siya eh. Pero that time, tao siya. Gutom na gutom siya that time. Kasi nga, talagang same na tao siya. Kaya naman, isa sa pinakita pa ni Jesus Christ is yung continuously nagpe-pray siya kay Lord. Kasi nauunawaan niya na as human, bilang isang tao, sabi ko nga, yung I am only human, hindi yan tao lang. Nagkakamali. Kundi, tao ka lang. Di ba? Hindi yung tao lang, tao ka lang. Marami kang hindi kayang gawin bilang isang tao. Sabi nga dito, humility means understanding our limitations as humans and our excessive need for God. Yung ma-realize or i-claim natin na kung wala ang Diyos, wala parang hindi natin kaya gawin lahat. Meron tayong limitations, kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Alam niyo dito sa church, sa mga kabatch ko, yung mga nasa kaidaran ko dito, yung mga matatagal na, yung mga masasakit na yung likod, kahit na wala namang ginagawa, natulog ka lang pagising mo, ano to? Para ako nagbuhat ng sa construction, parang ganon. So, mayroong time na kung saan dito sa church, yung TP, puno talaga to ng mga kabataan. Kasi kabataan pa kami noon eh. Puno yan ng mga kabataan. Tapos, nag-start na magsipag-graduate, nagsimula na graduate ng high school, nag-graduate na ng college, nag-start na kami mag-work. Kaya nagkaroon ng proposal na, introduce tayo ng Redefined para naman sa mga young professionals. And nag-expect kami na kapag nag-start yung Redefined, marami tayong a-attend sa Redefined. Bakit? Kasi yung mga kasabayan namin noon ng mga kabataan, nagsipag-graduate na, nagsipag-trabaho na. So, excited kami na mag-start yung Redefined and may expectation kami na, ang dami siguro natin dyan. Tapos nag-start yung launching ng Redefined. Alam nyo nung nag-launch yung Redefined, ito lang yung may laman. Ito lang area na yan. Bakante yan. So, nagtataka kami, bakit ganun? Anong nangyari? Bakit parang nawala na yung mga dati nating kasama? Na mga working na ngayon, parang ganun. Alam nyo, common story sa church natin. Marami sa atin, nagpipray kay Lord, Lord, bless mo ako ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng trabaho na
parang mag-grow ako, bigyan mo ako ng trabaho para makapag-provide ako sa family ko. Or iba sa atin, business. Lord, bigyan mo ako ng business. Lord, i-bless mo yung business ko para makapag-provide ako sa pangailangan namin, pangailangan ng pamilya ko. Tapos, binigyan ni Lord ng trabaho, binigyan ni Lord ng success sa kanyang business. Ano sunod na nangyari? Wala na. Hindi na natin nakikita sa church. Isa to sa sabi natin, isa to sa form ng pride na hindi natin nahalata. Pero in a way, nagyayabang na tayo sa harapan ng Diyos. Kasi kapag ganun yung natin, yung ginawa natin, parang sinasabi natin, Lord, okay na, kumikita na ako. Hindi na kita kailangan. Lord, may pera na ako. Di ba? Dati kasi wala akong pera, kaya talagang kailangan kita. Ngayon, may pera na ako. May trabaho na ako, sumasahod na ako na maganda. Sige na Lord, hindi na kita kailangan. Parang in a way, na-develop sa atin yung pride, sinasabi natin na hindi natin kailangan yung Lord. Kaya ang mahalaga, maunawaan natin, I am only human. Ano man yung mga nagkaya mong gawin para sa work mo, ano man yung effort na gusto mong ibigay sa business mo para mag-work, hanggang doon lang yung kaya mong gawin. Napakarami pa rin bagay na uncertain kapag nagbi-business ka. Paano kung sabihin natin, papunta sa work, bigla ka maka-aksidente, di ka makapagtrabaho. O kaya yung business mo nalugi. Nagka-pandemic ulit. Ang daming bagay na uncertain eh. Pero ang kaya lang natin gawin, limited lang, na ibigay yung best natin para sa work natin. Kaya parang patunay lang na kailangan natin lalo ang Diyos sa buhay natin. Kasi as human, we have limitations. Amen? And last na mindset dito is yung pakibasa. Maunawaan natin na tayo ay walang pag-aari. Pakilabas nga yung verse. Yan, sabi rito, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So si Jesus Christ, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. He made himself nothing. He take the nature of a servant and nagkatawang tao siya talaga as in form of a human. And last, namatay pa siya sa cross para sa kasalanan na hindi niya ginawa. So, di ba, sobrang, kung titignan mo yung life ni Christ, parang fully it's about humility. Kasi kung bakit mahirap yung ginawa ni Christ na death on the cross? Unang-una, yung kasalanan na pagbabayaran niya, hindi niya kasalanan. Di ba tayo yung makasalanan, tayo nagkamali eh. Pero siya yung paparusahan. Sino rito papayag ka, paparusahan ka para sa kasalanan ng iba? Di ba? Hindi eh. Tayo nga, di ba, kapag nahuli tayo ng nanay natin na may ginagawa tayong kalokohan, hindi ako yan, ma. Siya yan. Nagtuturo ka pa eh. Gagawin mo lahat ng paraan para makaligtas sa kaparusahan. Pero si Christ, iba. Tinake niya yung punishment na dapat para sa atin. Bakit mahirap to? Unang-una, hindi niya kasalanan hindi siya yung may kasalanan. Pangalawa, dahil hindi naman talaga siya nagkasala. Kung ako paparusahan para sa kasalanan ni Rocky, siguro sasama yung loob ko. Pero darating sa point, matatanggap ko rin, deserve ko rin yun kasi makasalanan din naman ako. Pero sa case ni Christ, hindi eh. Hindi niya talaga deserve na mamatay para sa ating mga kasalanan. Pero ito yung kagandahan. Sabi ni Christ, paki-next nga. Father, if you are willing to take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Hindi yung kalooban ko yung masunod, kundi yung kalooban mo. Mismong si Jesus Christ, hindi niya inari yung sarili niyang buhay na, Lord, buhay ko to gagawin ko kung ano yung gusto ko. Pinili niya na mamatay kasi yun yung kalooban ng Diyos. So, I own nothing. Kahit yung sariling buhay natin ngayon na meron tayo, hindi ito sa atin. Hindi mo to pagmamayari. Sabi mo sa tabi mo, hindi mo yan pagmamayari. Ano yung bagay na meron ka ngayon na para sa'yo, yan yung pinaka-valuable na meron ka. Yung motor, ganda ng motor mo, talagang sobrang pinapurmahan mo, pina-accessories mo. Pero sa totoo lang, sa ganda niyan, hindi mo yung pag-aari. Meron ka niyan dahil binigay ng Diyos sa'yo. Bahay, iPhone, yung iPhone mo na fully paid, na parang, pinaghirapan ko to. Pero sa totoo lang, you own nothing, hindi sa atin yan. Anything na meron tayo, galing yan sa Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos. Hindi natin yan pagmamayari. Kaya dapat yung mindset natin, same kay Christ, I own nothing. Kapag kailangan mong isurrender kay Lord, kapag kailangan mong isuko kay Lord, ibibigay mo. Amen? Kaya ba nating ibigay yung buhay natin sa Diyos? Amen.
Yung tithes and offering nga lang, hindi natin mabigay. Tapos yung buhay pa, ibibigay natin. Pero kapag naunawaan natin that we own nothing, hindi mahirap ibigay lahat ng bagay sa Lord. Paano kung ang hingi ng Lord na kapalit, di ba? Naglilingkod ka sa Kanya. Paano kung yung hingi ng Lord na kapalit, nung paglilingkod mo sa Kanya, yung kayamanan mo? Bibigay mo ba? Paano kung hingi ng Lord ng kapalit na paglilingkod mo sa Kanya, yung ari-arian mo? Bibigay mo ba? Paano kung hingi ng Lord na kapalit na paglilingkod mo sa Kanya, yung relationship mo? Kasi yung relationship mo medyo hindi hindi ko will yan eh. Hindi yan yung para sa iyo. Parang give up mo na muna yan para sa akin. Kung yun yung hingi ni Lord sa iyo, be-break mo ba? Sabi mo, be-break mo ba? Pag hiningi ni Lord, di ba? Yung pangarap mo, bibigay mo ba? Gusto mo maging doktor, gusto mo maging teacher, gusto mo maging engineer, gusto mo maging nurse, ano pa? Gusto mo maging stewardess? Kung ano man yung pangarap mo, what if isang araw biglang binulungan ka ni Lord, anak? 'Di ba? May mas better plan ako. Ito yung plano ko para sa iyo. Bibigay mo ba? Kung totally na-recognize mo that you own nothing, si Lord yung may-ari ng buhay mo, hindi mahirap na sundin kung ano yung kalooban ni Lord sa buhay natin. Amen? Sabi nga rito sa next verse, humility is a life of total surrender to God. Yung pagiging humble daw ay yung totally yung buhay natin, i-surrender natin kay Lord. Lord, parang it's at your disposal. Gawin mo kung ano yung gusto mo, gawin mo kung ano yung plano mo. Yun yung humility. Yung totally i-surrender natin yung ating buhay sa ating Lord. Paki-next. Sa Philippians 2:9, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. So si Jesus Christ, hinubad yung pagka-Diyos. He made Himself nothing. He took the nature of a servant. He became a man. Tapos, namatay siya para sa cross. Ibinigay niya yung kanyang buhay. And sa 2:9, sabi rito, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name. Alam niyo, sa mga teaching ni Christ, paulit-ulit niya sinasabi na, kung matututunan lang natin magpakumbaba sa harap ng Diyos, si Lord yung bahala mag-promote sa'yo. Si Lord yung bahala magtaas sa'yo. Baka mamaya marami sa atin, kaya tayo stuck sa position natin kung nasan tayo ngayon. Hindi ka umasenso, hindi ka umaangat, hindi ka napopromote sa trabaho mo, hindi ka nagkakaroon ng advancement sa buhay mo. Baka kaya ka stuck kasi natatakot si Lord na i-promote ka kasi ngayon pa lang yabang mo na eh. Ngayon pa lang in danger ka na ng pride eh. Kaya si Lord hindi ma-bless. Isa sa sabi nga dito, kapag ka tayo daw ay matututo lang magpakumbaba sa harapan ng Diyos, si Lord yung bahala mag-exalt sa atin. Hindi naman tayo magiging name above every name, pero next. Sabi niya dito, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Kung magpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos, i-recognize mo lang na, Lord, I am no one. Diba? Hindi sa posisyon, ikaw yung mabibigyan ng credit. Ikaw yung matataas. I am nothing. Wala akong pag-aari, wala akong kayang gawin kung hindi sa pamamagitan mo. I am a servant, lingkod mo lamang ako. I am a human, meron akong limitations. Ikaw yung nagbibigay sa akin ng kakayanan. Ikaw yung nagpapala sa akin. And I own nothing. Lahat ng bagay na meron ako, nagmumula sa'yo. Kung alam mo, kung i-apply lang natin sa buhay natin itong mindset na to, sabi nung Bible, the Lord will lift you up. Yung promotion na hinihingi mo sa trabaho, ibibigay ni Lord. Yung business mo na gusto mong mag-grow, ibibigay ni Lord. Ilalagay ka ni Lord sa lugar kung saan mabibless ka niya, sa lugar na kung saan mabibigyan ka niya ng exaltation kasi nakita niya, you are very humble. Talagang ibinababa mo yung sarili mo sa kanyang harapan. Amen? Sige po, yun lamang, yuko tayong lahat tayo manalangin. Lord, salamat Panginoon sa oras to Panginoon, sa binigay mo sa amin, Lord, na mensahe about humility, Panginoon. Lord, dalangin namin sa iyo, Panginoon, kung sa amin man sariling paraan, minsan kami naging proud, Lord, sa iyo, Panginoon. Minsan ka namin, Lord, na kinalimutan, minsan namin, Lord, na inisip na kaya namin nang wala ka, Panginoon. Thank you, Lord, sa oras na to for the correction, Panginoon. Nakita namin, Lord, na napakahalaga na kami, Lord, ay magpakumbaba, Panginoon. Dahil sa totoo lang, Lord, wala naman kami talaga, Lord, magagawa kung hindi ka namin kasama, Panginoon, kung di sa pamamagitan mo, Panginoon. Kaya
naman, Lord, sa aming buhay. Lahat, Panginoon, ng meron kami, lahat ng nagagawa namin, Panginoon, Lord, ibibigay namin sa iyo, Panginoon, yung glory, ibibigay namin sa iyo, Panginoon, yung pasalamat na narapat para sa iyo, Panginoon. Lord, continue to make us humble, Panginoon, sa aming mga puso, yung true humility, Panginoon, na hindi namin tignan yung sarili namin as better, mas mataas sa kahit na sino, or hindi namin tignan yung sarili namin, Panginoon, na malakas or kaya namin, Panginoon, nang wala ka sa aming buhay. Gawin mo kami fully, Lord, dependent sa iyo, Panginoon, sa iyong kalooban, sa kung ano yung nais mong gawin sa aming buhay. Yes, so God, salamat, Panginoon. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat, Lord, sa lesson na binigay mo sa amin sa hapong to. Purihin, sambahin at dakilain ang iyong pangalan. In Jesus' name, Amen.